Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama nyo pa rin po Makoy Pari, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama pa rin natin sa latest episode na to ng Machong Chismisan, guest co-host natin from the 25% podcast from Comedy Manila at isa rin sa mga proponents ng Gang Gang Open Mic sa South. Lang iba ako hindi si Jasper Reyes. Yes, nagbabalik. Nakaraan, chismis ang pinag-usapan namin, no? Napakagandang Oo. kwentuhan. Sana pakinggan nyo muna yun bago nyo pakinggan to, no? Napakagandang... Hindi natin sure kung anong lalabas. Alam mo naman, pag Oo naglabas nga pala. ako, kagulo-gulo. Pero ang saya lang kasi, yun nga, madalas nang mag-guest co-host sa atin si Jazz and I hope nag-enjoy naman siya. Pero syempre guys, supportahan niyo yung mga ginagawang racket ni Jazz. Syempre, yung 25% podcast. Tuwing kailan kayo naglalabas ng episode sa 25%, Jazz? Weekly, boss mo, oy. May araw ba? O Wala eh. random? Minsan, pinaka-late na siguro Wednesday, pero usually Monday talaga ang goal na makapag-release ng episode. Pakinggan nyo yung 25% podcast. Ewan ko kung by this time luma na yung episode, pero yung last na guest nila ay walang iba kundi si Ali from the Linya Linya Show. Yan. Ayan, sobrang lupit niyan. Pag sinabi mong Ali, Linya Linya Show, yung Linya Linya Show, ibig sabihin niyan malupit yung episode na yan, 'di ba? Daming word of wisdom talaga ni Alice ang galang. Ay, oo. Tapos, Nakakatuwa. yun nga, yung Comedy Manila gigs ni Jazz. So, check nyo na lang yung Comedy Manila page para makita nyo kung anong pinakabago sa Comedy Manila. At nandyan din yung Gang Gang Open Mic nila kung saan nag-feature sila ng mga bagong stand-up comics. Yan. Ayan. Thank you, ah. Thank Ikaw you. ba nakailang open mic ka bago ka naging, parang madami ko bang open mic bago ka nag-decide na gagawin ko tong madalas na racket? Ang first ko kasi naalala ko sa Makati. Pero ang unang-unang open mic talaga sa Weekend de Bomba. Kinukulit ako ni Yan ba ni yung mga Buhangin. online pa dati? Oo, hanggang yan buhay pa siya. Sabi nga namin hangga't may OFW, may Weekend de Bomba. But ang pumilit sa akin niya na mag-Weekend de Bomba, walang iba ang kalahati ng Buhangin Brothers na si Jomar J. Sabi niya, isa lang Si mo na yan sa Jomar J. online. Alam mo si Jomar J, alamat na yan eh. Alamat na yan si Jomar J. Hindi lang Totoo. niya alam. Hindi niya lang alam pero alamat na yan. Madami ng following yung Buhangin Brothers kaya supportahan niyo rin yung Buhangin Brothers. Pero ikaw, Jazz, ganito. Ito yung tanong ko sa'yo. Kasi nung nagkwentuhan tayo one time, nakwento mo sa akin na puta, bago ka nag-stand up, nag-racket ka pala na tama ba yung tanda ko? Nag-clown ka, pre, saka nag-magician ka? Oo, clown, O mixture, magician. clown magician. May ganun din. Depende sa gusto ng kliyente. So, minsan gusto Tangina. nila clown, gusto nila magician. Ilan taong ka nun? High school, second year high school ako Putang ina, second year high school? Oo, may racket na akong ganun. Pero ito yung tanong. Kasi parang sa dami ng nakausap, ako kasi mahilig ako makipag-usap sa mga malilit na bata or pag nanonood ka sa TV ng show, makikita mo tatanungin yung contestant ng That's My Boy, contestant ng Little Miss Philippines. Ano kung pangarap mo? Pangarap ko pong maging piloto, pangarap ko pong maging doktor, pangarap ko pong maging artista. Ako, literally, ang pangarap ko, piloto. Tangina pre, paano ka napadpad sa pagiging clown sa pagiging magician? Ano yung nauna? Naging clown ka muna o naging magician ka muna? Clown muna, clown muna. Ang nangyari kasi niyan, hindi ko alam kung familiar kayo dun sa lumang Star City bago masunog. Puta, May lumang mga Star City. nagtitinda. Oh. May mga Oo. nagtitinda ng magic niyan. Magic Kids. Oo, mga magic na gadgets. Iba't iba, halo-halo eh. So, nag-field trip kami noon, kung di ako nagkakamali. Second year ako. Tapos, bumili ako ng mga pang magic, ganun. So, that Madaming time, Magic Kit o isa lang? madami, parang 3 magic binili ko na kasi ang galing, nalutang Oo. yung bra. Puta, Ay sabi puta. ko, paano yun? Ako just may background din ako diyan. Na Oo. nag-card tricks din ako nung Oo. kasagsagan nung mga panahon ng David Blaine. Sige. Ayan, street So, magic. so ikaw, ganun din sa cards ka rin ba nagsimula? Oo, may cards na din akong binili nun eh. So, yun, doon na nag-start yun hanggang sa nagkaroon ako ng kabady na which is Mm. yung best friend ko.
Oo. Yun na, nagtuloy-tuloy na kami hanggang sa nakakita kami. Taga ano pa ako noon, Santa Rosa, Laguna. Oo. Hanggang merong magic shop sa Santa Rosa, Dinadaanan Laguna. mo. Oo, doon na kami naging suki talaga ng pagbili hanggang sa yung may-ari. Ginawa na kaming bantay ng magic shop. Kasi Kami na yung tambay kayo doon. nagde-demo. Oo. Tapos, yun, sabi nila, may two types kasi yan eh. Stage magic tsaka close up. Oo. Yung close up yun yung mga cards lang. Oo. Sabi ng may-ari, kung gusto nyo magkapera, stage magic kayo. Oh, sabagay, wala naman Kailangan pa talagang ng pera clown. sa ano eh. Oo, Oo. walang close up eh. Di ba si David Blaine nga nun, para lang Oo. siyang vlogger nun na Mm. nag-street magic. Doon ako Ah. naging clown. So yun na yun. So Doon na ano, nag-start. so sa shop, sa shop. Oo, sa mga magic shop. So kung tutusin, yung storya mo medyo iba dun sa mga alam ko. Kasi yung mga kadalasan na nakikilala kong mga nagiging clown dahil pamilya nila clown. Pamilya nila sirkero. Generation. Actually yun nga yung ihuhula ko sana sa iyo na mali pala yung ihuhula ko. So ikaw, sarili mo yung nagdala sa iyo doon sa path na yon. Oo, yun doon ako nag-start. Pero second year high school, pre, buti hindi ka pinagalitan ng magulang mo na puta na anong ginagawa mo kalokohan dyan? Nagka-clown-clown ka dyan. May pangarap kami sa iyo, anak. Hindi naman, natutuwa naman sila sa mga Ah, kasi may racket pinagagawa ko ka. nun. Oo, kasi Kasi, may pera ako. pero hindi naman ka, ano ba yun, tawag ba ng pangangailangan yan dati? O talagang trip mo lang na mag-clown? Hindi naman, parang natuwa na din ako doon sa ano eh, sa pagka-clown tsaka sa pag-magic eh. Ah, Kasi ako kasi iba't ibang tao, ako ganun. kasi hindi ako umabot sa punto na ano, hindi ako umabot sa, yun nga, nagma-magic ako. Actually, Oo, meron ako sa YouTube na series ng videos na nagma-magic talaga? ako. Oo, meron. Isisend ko sa'yo ko lang isisend, fact sheet ka. Nahiya ako, bata pa ako nun. Pero Sige. ang gamit ko nun, ano eh, mga 5 deck yung meron ako nun eh. 5 deck Oo, na, alam mo naman yan, yung para sa mga hindi nakakalam, kadalasan kasi para sa certain type of magic, may certain type of deck ka na tama, kailangan oo. na unti-unti mong binubuo yun magkaroon ka ng repertoire mo para magkaroon ka ng set of tricks. Pero ikaw, pre, ano pumasok sa isip mo na parang inuferan ka mag-clown? Kasi di ba parang may stigma, lalo na edad mo, second year high school. Ang Oo. stigma niyan parang, putang ina ba't ako magka-clown? Eh pinagtatawanan niyo or nakakatawa yung itsura niyan. Ikaw ba, Oo. nagkaroon ka ng parang pag-iisip na gano'n o tinanggap mo na lang ng kusa? Ang sa akin kasi nun, sabi ko, hindi ako makapag-perform, hindi ako matututong mag-host eh kung hindi ko itatry yung clown. So yun yung nasa isip ko eh. So kumbaga Ah, level 1 siya nung sa stage magic. oo. Kailangan mo muna maging clown Sa para ikaw bata. na yung magician. Kasi dalawa yun eh dati. Uso yung isang magician, isang clown. Okay. Pero umuso din dati yung dalawang clown, di ba? So Oo. depende na yun sa client. So ikaw, assistant ka lang dun pag clown ka. Yun yung ginagawa. Parang lang akong toad nun. Talaga wala Ah, akong ginagawa. Kasi may nag-host na, may mm. nagmamagic. Naalala mo yung unang sabak mo? Yung tipong unang pahid mo ng yung ganong klase ka ba ng clown? Kasi ngayon meron nang nakikita na clown na tipid mode eh. Na hindi Hindi masyadong nakasama ko. hindi nakaputi yung muka. Ikaw Mukha, ba yung oo. nakaputi yung muka mo? Oo, nakakainis doon pag ano yung kasama mo, i-request pa na hanggang leeg. Sobrang hirap hugasan kasi nun. Ano bang ginagamit dun? So, yung ngayon kasi makabago na eh, clown white na yung tawag nila eh. So, Oo. yun din yung ginagamit sa teatro Oo. ng iba. Dati hindi eh. Alam mo yung magbanggit ka ano mo kay pare ng ginagamit dati ng matatanda, yung Chinchansu? pinapahid sa mo. Parang ganan yan. Yan. Ang ina Chinchansu yung Tapos ginagamit. lalagyan pa ng ano yun, ng polvo Powder. yun. Kaya maputi. Tang So, ina. yun. Tanghirap hugasan nun Pero tayo. ano yun, parang wala ka ba realization nun nung unang pahid mo o parang wala lang, trabaho lang talaga yun? Wala eh. Wala pa akong ano nun eh. Wala pa akong kamuhang-muhang. Sabi ko, hindi ko rin Pero, kine-question sarili ko. pero nung unang araw mo, parang ano ba, may excitement ba na parang di ka makatulog or parang wala lang, talagang trabaho lang Kabado. talaga? Akabado ka. Kabado. Anong gagawin ko dito? Tapos Pero a-assist ka lang naman dun eh. nakaka-experience ka ba ng mga batang epal? Yung mga tipong, alam ko na yan eh. Mga ganun. May mga ganun ba? Madami. Bilang, oh. Madaming ganun. Paano ginagawa mo Madaming sa ganun. ganun? Paano ginagawa mo sa ganun? Nung nagmamagic na ako ng stage act, hindi mo mawawala yung ganung bata eh. Pero kasi, explain mo din muna sa kanila yun eh.
Kasi ang magic naman kasi nasa dulo eh. So magpapagames ka muna, ganun. Parang na-hype na yung crowd, na-hype na. Oo, so na-explain mo na din, oh, wala mo nang ano walang mag-iingay, walang kokontra, ganun. Mm. So kailangan masayihin mo muna sila para Pero hindi teka, kumontra. may nakalimutan ako itanong sa'yo, pre. Ito yung isa sa mga pinaka-importanting tanong eh. Ano yung stage name mo nung clown ka? Meron ka bang stage name nun? Kasi di ba meron dati Ala, yung oo Buyo nga, yung no? clowns. Ikaw, meron ka ba stage name Wala nun? akong naging stage name eh, no? Ano lang, Sana, clown lang. Puta na, guys! oh, Si hindi, clown! Kuya Ganun. Jasper lang ang tawag Putang sa akin ina, ng Jasper! ano, nung clown ako. Oo nga, no? Wala akong naging stage name. Pero siguro, papipiliin ako yun, baka BJ, no? Kuya BJ. So, wala kang Kuya BJ. Pero hindi, wala, oo nga, no? Meron pa yan, alam mo yung mga nakakatawa na witty na pangalan, si Kuya Kot, mga ganun pa eh. Pero meron ka ba So, masasabing mentor mo nun? Pagdating sa Magic? meron, oo. Oo. Di ko alam kung kilala niyo eh, pero nag-TV na siya noon eh, si Salamang Kiko. So, isa yan sa mga Ano nakakatawa pa. pangalan? Pero yun yung ano niya, yun talaga yung, Legit ba yun? oo, Salamang Kiko, di ba? Yan Okay. ay si Rene Mucha. Isa yan sa Oo. mga naging mentor ko. Madami yan sila, mga taga Laguna, mga naging mentor ko. Sila Iba pa, Patrick. iba pa si Kiko Salamangka dyan. Hindi yan. Nasa ibang Okay. bansa na ngayon yan sa Lamang Kigo eh. So, Shoutout kasama ni kay Jeffrey ano. Tam yan. Kasama ni Ah, Jeffrey Tam. Oh. may bato to kung kasama ni Jeffrey Tam, di ba? Putang Tropa ina. sila niyan. Pero sige, yun. Bago ka, kasi syempre ikaw, sabi mo may background ka na sa pagmamagic dahil nga yung Mm. nabili mong card set sa ano. Ano yung training na pinagdadaanan ng isang clown bago siya sumabak sa sa unang gig niya? May naging mga trainings ka pa nun? Sa amin kasi wala eh. Kumbaga, ang ginagawa ng mga mentor namin, sumama ka. Kumbaga, I-experience mo to OJT. hands-on. Oo, OJT. para malaman mo kung ano yung kalakaran. So, lumipas yung mga months. Yun na, pinaghahawak na ako ng mic. Testing mo nga, sige nga, kung ano na. Ayan na, Ta- doon na nag-umpisa. Natatandaan mo yung unang hawak mo ng mic? Medyo, Oo, kabado ako nun. Ayan na. ano crowd? Bata, bata. Mga bata, may mga matatanda. Naalala ko nga dati, yung pinag-ghost ako, yung ano, English puta. Ayan na. Nakina Kumbaga, alam mo sa stand-up comedy, para akong bumom. Talagang ganito siya ka-worse ha. Oo, Nag-ghost ako ng birthday party, English, no? oo, First time ko yun. All English. oo. Yung TF namin, binawasan ng kalahati. Dahil lang pangit. Ganon siya, pangit. O, tangin na. Tangina. Sabi Paano na hindi? tayo, alam mo. Teka, hindi ko ma-imagine yun. Paano ihirit yun na tangin ng pangit ang show nyo, kalahati lang babayad sa inyo. Pero Ganito paano yung pagkakahirit? bad trip talaga yun eh. So, nasa ano kami, social talaga siya sa, naalala ko sa Las Piñas, hindi ko malilimutan. Okay. Village siya, no? So, nandun kami sa, parang park lang siya. So, outdoor birthday party Ah, nung ano. ah. Tapos yung show, ganun. Tapos sa akin yung magulang. Sabi niya sa akin, sir. Sabi ko, yes po, ma'am. Yun na yun. Sabi niya sa akin. Sabi ko, patay tayo dyan, tayo na. Tapos ang pinakamalaan nito, ito na yung time na magician na ako, ah. So, ako na yung naghahanap ng clown. Okay, Okay. so, may, Kumbaga, yun yung pang partner sa sarili mo. Oo, Pang backup, pang lumevel up backup. na ako neto Ah, eh. Kasi mm, parang ako na yung magician, ganun. Eh, si Yabang, ang kaya ko yan, English. Isang oras kami nagantay dun sa venue. Di mm. sila bumabalik. Akala namin na scam namin. Tapos yun, pagbalik niya, bumaba na yung magulang. Sabi niya, ito na lang yung ano nyo, TF nyo ha. Wala naman kayo masyado ginawa eh. Sabi ko po, tas sama ng loob. Ganun talaga. Oh. Para akong Hindi ka pinagbagsakan na ng pumalag langit at nun. Hindi lupa. ka na pumalag Di nun. na, wala na talaga kasi alam ko din sa sarili ko eh. Sabi ko, tayo na. Kumbaga, hindi mo na yung pinaglaban kasi tanggap mo medyo pangit yung Di na. performance mo ng araw na yun. Hindi naman ako magaling mag-English nung high school eh. Talagang sabi ko, sige na nga, baka kaya to puta. Tapos, alam mo yun, mga pare, di ba? Ah. May laro kasi sa birthday party na paa, tuhod, balikat, Ah, ulo. yung mga Oo, ganyan. pamilyar. Tapos lilituhin mo sila, di ba? Ah, Ganito ako kabobo sa English nun. Na, anong sasabihin ko sa paa? May, ano ba yun? Knees,
Tapos Tips. shoulder, head. Sabi ko, ano yung sa paa? Ah. Talagang ang tagal ko iniisip. Tangina fit ata yung nasabi ko dun. Puta sa English na pala nun. May toes yun, di ba? May toes. Tangina. Pili ko dun na off yung ano. Sabi, takin na pagkahirit mo nung pit. Puta, hapambaya dito. Kalahati lang. Bububuhin mo pa yung mga anak ko. Takin. Nakakaya yun, tangina. My Ayun. feet, my My knees, toes. my My shoulder, my shoulder, head. Sobrang bobo eh, no? Parang My gag. feet, my knees, my shoulder, my head. Sobrang, ano, kahit sinong magulang magagalit eh. Pero ano yun? Gag. Paano yung transition nun? May transition ba yun na coming from uh, clown? Paano kung nag-decide ka na parang mas trip ko maging magician kaysa maging clown? Parang paano mo na-discover yung ganun? Paano mo naisip na mas gusto ko maging magician? Doon na kasi papunta yun eh. Kasi kaya ka may mga clown kasi na gusto lang clown lang sila kasi wala namang ginagawa, ganun. Oo. Pero kasi once na clown ka, doon ka na papunta din sa magician kasi alam mo na rin yung mga Kumbaga magic yun nun. yung natural progression nun na hindi ka Yun pwedeng doon na. maging clown habang buhay. Doon Pero ano ko na yung papunta. ginagawa mo bilang clown? Nung clown ka ba parang ano, parang may nagma-magic tricks ka rin nun o talagang alalay lang talaga ang setup ng clown dun sa pinanggalingan mo? Depende doon sa magician yun nakasama ko. So, halimbawa, pag tinatamad siya, ikaw na mag-ghost. Para yung TF mas mataas, ikaw na gagawing host, siya na lang yung magmamagic. Okay. O sige, dito tayo pupunta sa kaperahan. Magkano ang bigayan sa clown? Anong taon to? Anong taon to? Kung daw nagkakamali, 2012, 13, ganun, 12, Twen- 13 yan. 2013. Magkano yung bigayan 13. sa ganun? Sa isang gig? Pinakamababa namin nun sa yung may mga catering services na. Hmm. 800, Uy, 300 sa clown, 500 sa magician, host. teka. Yung 800 hati pa kayo. Oo, Akala ko kasi 800 babayaran isang pa yung box. clown. Puta. Kasi Pero ang alam may ko, lagari ba kayo nun? May lagari o isa lang? meron. May naging 3 show na nga ata kami sa isang araw. Not bad. Kasi Oo. ang performance nyo is mga 2 hours, 3 hours. Pero sa ano ang mahirap kasi dun sa catering, may bakas na sila kaya 800 ang binabigay. Pag rekta sa amin yun, medyo mataas na 2K siguro, 2K ganun. Okay. Pero fixed rate na ng clown dati 300 pesos. Kung Hindi naman, mag-host ka, gagawin 500. hindi na masama yun kasi yun nga, 1 oras, 2 oras na trabaho kumpara sa hard 3. labor. 3 Mga hours, 3, no? oh, mga 3 hours. Pero okay na yun. Estudyante Kumpara ako sa, noon na. oh, kumpara yung mga naghahalo ka ng semento, no? Buong araw, pagod ka. Ayun, ano, patawa-tawa lang talagang. Oh. Pag uwi mo, may Saka, loot bags ka pa. ay, tumatira ka rin ng loot box nun? Oo, ang dami akong pamangkin eh. So, kailangan ko muna marami. Tapos ang technique namin dyan, magdadala kami ng plastic plastic nito, yung malaki Ah, na plastic, yun ba pambalot yung ng ano, unan. yung pula-puti? Oo. Yung Ay, sandobag na may pula-puti? hindi pa. Yung pinaplastic sa plato. Okay, gets ko na. Plastic Plastic. labo na malaki. Plastic labo. Oh. May dala kang plastic labo, tapos, Isang rolyo yun. Para kukuha, para Gagawin. pagkatapos nung kuha ng isa, puputulin Oo. mo lang, panibagong Lagay mo na. plastic na naman. Tangina. Pero, tawag dito, sandali mo lang ba ginawa yun o mahaba-haba rin? Matagal yun. Kasi second year high school ako, hanggang working ako, nagmamagic pa din ako eh. So, Ay, ganun kahaba? siguro may 8 years akong naging ganun. Oo. Puta. Pero ngayon, Sayang kasi. nagmamagic ka pa rin ngayon. Hindi na. Ano, sample na lang, ganun. Pero Ah, yung wala mga, na akong gig sa magic. pero wala ka ng, kunwari, yung, ngayon, nag-uusap tayo halimbawa ngayon, biglang sinabi ko sa'yo, sige nga, Jazz, mag-magic ka dito sa deck na to. Kaya mo yun, Ayun, kaya mo pa oo, rin yun. kaya pa. Hindi naman siya Ka- nawawala. Hindi siya Kahit yung nawawala. mga normal decks. Oh, Hmm. normal decks, mga bicycle yan. Okay, Kaya okay. pa naman. Si tawag dito, ang kaibigan ko dyan, si Justin Pinion yan. Madalas kami Oh, nagkakasama dyan sa si Mind Reader. nagkakasama Oo. kami dyan sa mga magic, tawag dito, gathering. Nabiktima na ako niyan si Justin eh. Na, May na, najikan ka. nakasama ko na kasi siya sa mga events. Oo.
nung isang book launching events dati, book launching event ni Stanley Chi dati. Puta, ano nabiktima niya rin ako nung basa-basa utak na yan eh. Mentalist yun eh. Pero hindi ko alam, well, syempre ayaw naman nating i-divulge, pero hindi ko pa rin, since may alam ako ng konti sa Magic, sobrang layo syempre sa level nyo, kasi kayo, naging Mm. professional kayo. Hindi ko pa rin magets yung mga mentalist tricks na yan eh. Pero, napag-aaralan ba yung ganun? O hindi mo rin alam? Nagkaroon ako ng ganun na time na nag-try ako ng mentalist, nanood kami ng mga tutorial. Mahirap Mm. siya kasi ano siya eh, may konektado sa psychological yung sa tao, babasahin mo yung mga galaw niya, mga ganun. So, ano siya, may masyadong technical baga. Pero Ah, yun nga, kagaya ng sinasabi ni Justin Pinion, tricks pa din yun. Yun yung mm. kiniklaim niya palagi. So siguro parang yun na rin talaga yun. Kasi syempre, napagbibintangan siya na ano eh, na satanista, Oo, gano'n. ganun. Oo. Kaya balik tayo sa'yo. Yun nga, ano yung pinaka-harsh na experience mo noong nag-show ka? Kasi given na ang kadalasan na na audience mo bata, Hmm. meron bang harsh na nangyayari sa'yo doon? O control, dahil ikaw yung matanda, control mo naman palagi yung nangyayari? Hey, it's Stan. It's Ro. Chino. Emil. And along with Rowan ASH, we are the Wrestling Podcast. We are the longest running weekly episodic Filipino wrestling podcast. Each week, we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and syempre as fans. If you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune in to the Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcast, and wherever you get your podcasts. Nakakontrol naman, parang wala pa ako na-experience na worse sa sa kiddie party. No. Ang mahirap talaga corporate. Ay, Kasi corporate, oo. mahirap sa corporate. Lalo sa corporate kasi table hopping yung gusto nila. So close-up magic yun. Yun Hmm. talagang mga professional na. Ang karaniwan pa naman ng mga ganun, ayaw nila nasasapawan sila ng attention eh. So, Ah. kailangan kontrolin mo din. Sa akin, wala pa akong worst na nangyari. Siguro nag-street magic ako. Yun, siguro Ay. yun yung pinaka-worst na nangyari. Anong gusto mong ma-achieve sa street magic? Kasi ako dati, ang trip ko lang nun, yun nga, para matry yung David Blaine, yun yung panahon ko eh. Pero ikaw, pag nag-try ka ng street magic, ano yung parang end goal ng ganun? May kikitain ka ba doon o parang para lang maging mas sa sarili mo? Wala, ano lang, kasi ang point namin nun, kaya kami nag-street magic, bibili kami ng mga magic items, di ba? Bibili kami ng mga tutorial sa Oo. DVD pa namin pinapanood yun. Oo, dati ganun eh. Hindi namin siya malalaman kung effective yung magic hanggat di namin pine-perform. So, ang goal Oo. namin is nakakabilib ba talaga pag kami yung gumawa. So, Oo. ganun. Nakakasawa na din minsan pag family and friends lang yung mamagikan mo. So, sabi namin, tara mag-street magic tayo. Para maiba lang. Kasi, para ma-testing din sa ibang tao kung paano yung magic, kung anong magiging reaction. Kumbaga, yun yung open mic namin yung time na yun. Pero Praktisa namin. pag ganun, saan mo ginagawa yun? Streets lang Talagang talaga. random person lang, ganun. Oh, nung nasa Santa Rosa ako, madalas kami paseo eh. Pasaya sa Tarosa. Dahil tao doon pag weekends eh, punta lang Oo. kami doon. Kita Madalas lang din kami ako ng mga pumunta dun kasama eh. namin magician, tapos perform na kami doon. Kahit sino na. Ikaw, pre, Eh, ano yung masasabi mo na pinakapangmalakasan mong trick? Kasi ako dati, yun nga, nagma-magic ako. Ang pinaka-paborito kong trick dati, tatandaan mo yung card na magkapares, yung hindi stripper, yung Svengali. Bengali ba yun? Svengali yung Yung Bengali. yung Yun yung parang, madami, madami. yun yung pinaka-paborito ko. Ikaw, ano yung pinaka-paborito mong trick na parang, puta, pag may magandang chicks, ito gagamitin ko, laglag panty niya dito. Meron kang Yung gano'n. dalawa yun actually. Blow me a kiss yung tawag doon, tsaka yung isang trick na yun. Mm. Blow me a kiss, tas yung isang trick. Di ko kasi alam yung tawag eh, parang inimbento lang ata yun para mambabae. So, medyo pamalakasan ko. Yung parang hahalikan yung card. Tapos, ito yung magic na Ah, Buta na sobrang
Pa-Robin Padilla tong magic na to eh. Agawin mo, pili mo isa yung babae, di ba? Sige, halikan mo yung baraha. Malinis yan, huwag ka mag-alala. Halikan niya ngayon, di ba? Tapos, magbibigay ka ng isang card sa kanya. Hindi yun yung card niya. Hmm. So, ang gagawin mo, yung hawak niya na yung card, hindi yan yung card mo, di ba? Kaso ito yung challenge sa akin eh. Kailangan ko maramdaman yung halik mo dun sa baraha. Tapos, sabi sa iyo eh. If Robin Padilla was a magician. O, tuloy mo. Kailangan ko Pero alam mo mga pare, sobrang effective niya kasi akala nila part talaga siya ng act. Hindi nila alam pagkatapos ng magic, pag-uusap-usap na yung mga magician, takin na, na-score ka doon sa ano. So yan, halimbawa, inalikan na ako sa pisngi. Hindi naman ako si Big Soto, pare, na lilingon ako. Hindi ka mamarap. Hindi. May mga nalalaglag talaga para doon, ha? Oh. Tapos pagkahalik niya sa akin, okay, naramdaman ko na yung halik mo, check mo ulit yung card na hawak mo. Pagtingin niya, yun na yung card na napili niya. So, kumbaga, napalitan dahil dun sa halik. So, hindi na nila may isip yung halik dun eh. Pero tingin ko pre-factor na rin doon nakamukha mo si Easy Meal. Nakakadagdag na rin dyan. Hindi natin alam. Gwapo naman siya eh. Okay na yun. Dahil ng magic yan. Pero sige, what made you decide to stop? Ito. Handa yan. So, 2020, nagkaroon ng magic competition. Ito ay close-up magic competition. Ginanap ata to sa, hindi ako nagkaamali, sa Green Hills o Glorieta sa Manila. Mga judge dyan, sila Jeffrey Tam, sila Justin Pinion. Okay. Pinalad ako, no? Kasi nakapasok ako ng quarterfinals. Ito ay February 2020. Again, take note, February 2020, sabi ko, eto na yung break ko sa pagiging magician after how many years. Okay. Bigla nag-pandemic. Putang ina niya. Pero para umabot ka sa ganung level, ibig sabihin, superb yung skills mo, pre. Siguro. Hindi ko din masabi kasi siguro sa tagal na din, ang dami ko na natutunan sa mga mentor na nakilala ko. Yan, sila Justin Pinion. Sobrang bait ng mga, ng mga nandyan sa Magic. Ang mga magician. So ano yun, parang, sige, nanalo ka. Tapos akala mo, biglang nag-pandemic, biglang sabi mo, ayoko na, ihanap na lang ako ng ibang gagawin. Ganun. Hindi pa. Sabi kasi nila, 2 weeks lang yan. Balik tayo, quarterfinals. Maglaban-laban ulit kayo. Tayo na, hanggang sa dumating ilang months, sabi ko, ayoko na. Tigil na to. Wala na talaga eh. Baga, sayang. Nanginayang ako nun kasi doon na yung pick na yun eh. Isipin mo mga nanood sa akin, talagang mga magician na ang galing nito quarterfinals na. So, sayang. Doon ako nag-decide na sabi ko, baka stop na, hindi na para sa akin siguro. So, hanggang wala na rin ako tinatanggap na gig nun. Hosting na lang. Pag tinatanong hosting na lang, wala na akong gig na inaano ngayon. Tangina, ang ganda nung medyo dramatic yung pagkakatapos nung magical career mo. Alam mo ko sa akin, paano natapos yung magical career ko? Paano? Yung, syempre ako, yun nga, nag-start ako ng collection ko ng mga iba't ibang tricks. Ikaw, malamang nag-invest ka rin sa ganun eh. Kailangan natin mag-invest sa ganun, di ba? Sa akin siguro mga more than 6-7 decks na iba't ibang tricks plus yung mga regular decks pa and everything. Nakalagay lahat siya sa isang bag. Tapos, kumain kami magtotropa sa KFC. Diyan sa may C5. Yung KFC na nakahiwalay. Putang ina, binuksan yung sasakyan na wala yung bag. Ay, puta. Ang iniisip ko tuloy, putang ina, kung sino man yung nakakunon. Sabi, tangina, sugarol siguro may-ari nito. Daming bara. Tangina ko nga, no? Bakit ang daming ace of spade dito sa bara? Putang ina. Magmula na sa loob, tangina, ang dami kong ginastos. Kasi nung panahon na yon pre, hindi mura ang trick decks nun. Mahal. Sobrang mahal talaga. Parang ang average nun nasa 800. Oo. Tapos nandun din yung coin na kinakagat. Coin bite. Meron ako nun, pre. Gawa sa 5 piso. Puta, mahal nun. Yata mahal yun. Sa loob lang. Tangina, ayoko na mag-magic. Diba? Bibili ulit ako. Nawala yung gamit. Ayun, dito sa likod ko, dami pang cards dyan.
Meron naman ako dito siguro mga 2 deck pa Dalawang na deck pa. yung para pag nami-miss mo lang, minsan Oo. yun, babala-balasa ako or minsan papracticing ko, kaya pa. Meron ako Pwede dito pa, no? stripper. Ah, Stripper na stripper. Oh, maganda yan. oh, Ang stripper na dami mo gagawa oh, dyan. yung stripper deck kasi sobrang versatile niyan eh. Parang nagbibigay siya ng effect na sobrang galing mo eh. Oo. Iba Ano. talaga yan, stripper deck. Ganda yan. Pero nung nag-let go ka nun, tapos yun nga, napadpad ka na sa mundo ng stand-up comedy. Anyways, paano ka pala napunta sa stand-up comedy? Sige, ikaw, Joe paano? Marjay, puta. Ang na joke, Nangulit Marjay. lang. Pero dahil, ano na ako, fan na ng stand-up bago ako Oo. mag-start So, yun. Tsaka sabi ko, wala akong side quest sa buhay ko. Parang puro 8 to 5 job Try ko nga to. Yan, doon na nag-start. Tangina. Pero yun ngayon, may ba kahit pa paano syempre masasabi natin meron ka ng up and rising career sa Wow, pagsa-stand pero, up. oo. Hindi kasi kahit pa paano we need to start somewhere. And I Mm, think nagpo-progress ka. Hindi ka naman nando sa mm. bottom of the barrel. Nando ka sa somewhere na mga papuntang pataas. Namimiss mo ba yung pagmamagic or yung pagka-clown? O masaya ka na ngayon dito sa ginagawa mo ngayon na stand-up? Oh, kinilabutan ako dun sa tanong mo. Ano siya nakakamiss. Sobrang nakakamiss siya kasi doon nag-start lahat ng ano ko yung kapal na mukha ko Oo. Hindi ko magagawa to sa itong stand-up kundi ako nag-magic noon. Nakakamiss yung mga tao, na mga nakasama mo, mga kaibigan mo, nakilala. Pero nakakatuwa din itong nandito na ako stand-up. Nakakasama ko pa din sila kasi may mga magician na Nag-transition ano, din. hindi naman, parang dinala nila yung magic into comedy. So stand-up comedian magic act Mm. comedy yung ginagawa nila. So yun nakakatuwa. Nag-open mic ako before, may nakasama akong mga magician. Kwentuhan lang kami. Kasi yun, sabi nga nila, balik ka na. Sabi ko, perform na ulit. Sabi ko, di na. Pass na muna siguro. Kaya pwede mong Nakakamiss din. gawing hybrid, di ba? Pwede O, ka pwede yun. mag-incorporate. Oh. Dami din nagsabi sa akin. Sabi nila, try mo kaya magic act comedy. Comedy act na magic. Para medyo may added arsenal ka lang dun sa current na ginagawa. Kakaiba, Kasi no? oo, kasi hindi naman sa pagano, ang dami na rin kasi ninyong nagsa stand up ngayon eh. Stand-up And comedy, it's not a bad thing kasi putok na para sa akin medyo magandang hindi pa siya yung peak pero parang ang layo pa ng pupuntahan ng stand-up comic pero sobrang layo na ng stand-up comedy. Sobrang layo niya na dun sa nung nagsisimula yung stand-up comedy. So tingin ko malayo pa yung Before. mararating ng stand-up comedy dito sa Pilipinas. Pero ikaw, ano yung pinaka ano na memory mo doon sa binaw kasi to be honest, akala ko nung una putyo-putyo lang na sandali ka lang nag-magic. Matagal din pala. Tagal. Naging ginawang profession din. Saka Sabi ko layo maging ng narating profession. mo kung hindi ka pa minalas doon sa dulo nga na nagkaroon ng Oo. pandemic yun, ano. Baka isa ka na sa mga top magicians ngayon ng Philippines. Pero ano yung pinaka-memorable na nangyari sa'yo doon sa buong karir mo ng pagka-clown saka sa pagmamagician? Yun na Meron. siguro. Yun nga Yung yung, competition. yung peak. Oo, Yun kasi na yung sabi masasabi ko, mong peak. oo, doon ko na napatunayan na sabi ko tayo na may narating na din kahit papaano Kasi pumasok na ako ng quarterfinals And hindi naman siya biro yung mga judge na nag-judge sa akin nun. So, Mga legit, mga oo, legit. sila Jeffrey Tam, Kasi Justin si Jeffrey Tam Pinion. sumasali sa international competition yan. And Oo, nananalo rin siya doon sa mga international oo, competition. Oo. yung ako yung mapili doon sa kalaban ko, sabi ko, okay na. Okay na. Siguro yun yung pinaka-memorable sa akin. Yung competition na yun. Nagulat ako hindi ko alam na yun nga, nagmamagic ka buti na banggit mo. And, promise, ang ganda ng storya. Kasi, isipin mo doon mo makikita na minsan hindi mo alam yung kapupuntahan ng isang bagay na ginawa mo nung bata ka. Kasi Totoo. ikaw, di ba, parang very random na bumili ka ng magic kit sa Star Oo. City. And hindi mo alam na yung small thing na yun mag-a-affect sa buhay mo na umabot ka na ilang taon na naging racket mo yung ganun. Oo. Na ang lupit na ako kasi dati parang madami rin ako naalala na ginawa ko nung bata ako na kahit papaano nakaapekto kung ano ako ngayon. So parang dun pa lang masasabi mo na ang dami talaga na pinagdadaanan ng bawat bata sa mundo
na hindi natin akalain na makakaapekto sa kanila pero yun pala malaking impact yung gagawin sa buhay natin or sa buhay ng bawat tao. So, yun. Buti wala kang binugbog na bata nung nagka-clown ka. Wala, kinurot lang. May sinimplihan ka ng korot? Oo, meron. Alam mo, hindi kasi, kami naman yung mga magician na hindi lang kami sa mga, alam mo yun, mga social. Meron at meron pa rin dedirekta sa'yo na, sabi natin, hindi naman ganun ka, Nasa laylayan ng lipon. mga ganun, na mga nanggigitatang bata. So, meron at, alam mo yun, hindi ka na nga bisita dito. Nanggugulo ka pa. Mag-e-epal ka pa, hindi ka dito. Mga simpleng kurot, alam mo yun. Uy, dati yun, hindi ko na ginagawa ngayon yun. Dahil nangyayari sa akin dati. Pero di ka nakaranas ng lasing. Nakaranas ng lasing. Meron na, may lasing. Ano siya, nang hehekel siya habang nagmamagic ako. Tapos ang ginawa ko siya, yung ginawa kong sample. Ginawa mong poso? Ginawa mong poso? Hindi, ito ba yung imbudo? Yung imbudo? Hindi. Hindi, magic act yung ginawa ko. Tapos pinagsuot ko. Basta pinagtripan ko siya ng malala nun. Tapos tawan-tawa yung mga audience. Alala ko na naman. Tangina, na-trigger yung childhood memory ko. Pinagtripan ako ng clown dati, ginawa akong poso. Siguro kung nanonood kayo guys ng mga ng mga clowns, parang staple yun no, yung imbudo yung gagawin. Dati. Tangina, hanggang ngayon dala-dala ko sa puso ko yung ginawa akong poso nung clown. Hindi naman bait. Nawala na sa amin yun. Nung nag-start ako inalis na nila. Parang, ewan ko, siguro sobrang tanda na din. Kaya sobrang nakakaya talaga yung magic na yun. Imbudo trick. Hindi guys, pero yan, since mas nakilala nyo na si Jasper, para mas makilala nyo pa siya lalo, pakinggan nyo syempre yung podcast nila. Jas, ikaw na mag-invite sa kanila doon sa podcast mo. Anong podcast nga ba yung Guys, yung 25% yan sa Spotify and balak namin sa season 4 mag-release na tayo sa YouTube. So, number 25 ha, tapos percent na word. Dami kasi nalilito. Pero follow bukod nyo sa na pagkalito na yun, ano bang rason bakit 25% podcast para sa mga hindi alam? Hindi, kasi nag-start ako niya ng 25 years old. So, ngayon 27 na ako. Puta, parang NASA. Di ba Das Daily, no? Das Daily, di ba? 25% of life. Puta, ba hanggang 100 ka ba mabubuhay? Oo nga, no? Hindi ko naisip si Nas. Baka palitan na namin. Ayun, mag-rebrand na kami. Wala na yung co-host ko. Shoutout sa'yo, Don Loloy. So, ayan. 25% lang. Guys, Geng Open Mic, Comedy Manila. Let's support local stand-up comedy. Yan yung grupo nila na nasa South na nagbibigay ng tsansa para sa mga gustong maging bagong stand-up comics. Yes. So kung yun nga, katulad niya, yung gusto nyo mag-practice, diyan kayo magpunta sa mga open mic na yan. Wednesdays, Thursdays, and Fridays. Saan nga ulit yung bawat show? Wednesday, sa Spunkies, yan, sa Bikutan yan. Bikutan, ang lugar na hindi masyadong mayaman, hindi masyadong mahirap. Mahirap, tama. Naghahalo ang hirap at yaman ng Norte at South. At sobrang traffic. Thursday namin, Gig House, Muntinlupa. Shout out. Bikutan yung Bikutan yung medyo payaman ka na pero hindi pa umabot yung yaman mo dun sa yaman ng South. Totoo yan. Pag nagpunta kayo doon, doon yung malalaman ng sinasabi namin. Tapos, yung Friday sa Parañaque, sa Classified Bagong Bar yan, no? So, check out lang. comedymanila.ph, andyan mga open mics natin, mga rooms, at Geng Open Mic. Promote din natin yung page ni Paring Gold. Ano nga yung page ni Paring Gold? Simpleng-simple, Gold Dagal. And makikita nyo ang comment section doon ay napakasaya. So, ang gusto nyo magbasa ng mga comments. Taki na nagkaroon yan ng spillover eh. Di ba nag-guest recently sa atin si Gold? Kasama rin kita doon sa guesting ni Gold. Tama. Tapos nag-post lang ako sa Facebook page ng Machong Chismisan. Ang weird doon, after mga 3 weeks, doon pa lang nagdatingan yung mga fans ni Gold Dagal doon sa... Talaga? May mga nagko-comment. So kung gusto niyo ng tunay na kasiyahan, punta kayo sa page ni Paring Gold Dagal. Sana makabalik din ulit si Gold dito sa Machong Chismisan pag may chance. Tapos, yun nga, yung Comedy Manila, punta kayo sa comedymanila.com para makita nyo yung shows. Baka makita nyo rin doon yung schedules na may show si Yes. Sa gano'ng kadalas ka mag-show sa Comedy Manila? Ngayon, na-book ako ngayong August. Pero kasi nga, since may Geng Open Mic kami, nagpo-produce din kami ng
namin, indie, kumbaga kami naman, independent na produce shows. Pero mga comedians din doon sa Comedy Manila. So, ayan. Siyempre, bagong flavor na naman po ng Machong Chismisan kasama si Jasper Reyes ng 25% Podcast. At yan po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin si Jasper Reyes again ng 25% Podcast na lagi nagsasabing, Huwag mangurot ng bata, pare. gago mag-sorry ka doon sa bata kung sino man siya. Baka ano. O hindi, makulit talaga. Madami sila. At ako naman po si Moy para your service Ron. Lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.